Isa na naman pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan. Ngayon po tayo ay magluluto ng ginataang gulay. Halo-halo po na gulay ang ating iluluto. At ngayon po ay naglagay lang po ako ng konting mantika lang para maluto po yung ating sahog na sibuyas, bawang at luya. Haluan din po natin yung konting karne na naman para po medyo may lasa-lasa naman. Ayan po ang ating karne. Ini-slice ko po yan ng pahaba. At ilalagay na po natin habang tinigisa natin ang ating sahog na luya, bawang at sibuyas. Niluluto po natin mabuti ang karne. Kamusta kayo mga kaibigan? Kamusta po ang inyong menu ngayong tanghali? Kamusta po ang ating mga gising? Mga po ay nasa mabuting kalagayan lang po ang ating mga damdamin at ang ating mga puso. Dahil sinabi nga po ng salita ng ating Panginoon na hindi po nakatingin ang Diyos sa ating mga ginagawa, kundi ang Panginoon po natin ay nakatingin sa kalagayan ng ating mga puso habang tayo ay may ginagawa. Itong ating luto ay may kalalakit ito na pag-ibig ng Panginoon at pananampalataya sa Diyos na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa akin ng wisdom kung paano magluto ng masarap na ginataang gulay. Ang ating mga gulay po ay kalabasa, sigarilyas, sitaw at okra. Yan po. Parang ano din, parang pangpakbit din ang design ng ating mga gulay. Yan po. Iluto po natin ang mabuti yung karne para po masarap. Yan po. Hindi pa siya nagkaramdato. Napansin niyo po yan. Napula-pula pa po yung kulay ng karne. Kaya, ano lang. Ang buhay po ay kailangan malawak na pang-inawa, dagdagan ang tiyaga, dagdagan ang pagtitiis, at lagyan ng matinding determinasyon upang sa ganon, anuman po ang ating ginagawa sa buhay, talaga pong matatapos natin kapag meron po tayong determinasyon. Kasi kahit gaano pa kadali ang gagawin o gaano man ito kahirap, kapag wala pong determinasyon na kasama, ay talaga pong hindi po natin matatapos ng maayos, matino ang isang bagay na ating ginagawa. Siyempre po, hindi po yun dahil sa ating sarili lang. Hindi nakakagawa po tayo ng mga bagay na maganda dahil andyan po ang ating Panginoon na siya pong gabay natin, siyang patnubay natin. Kaya ayan mga kaibigan, tayo po ay magluluto ng ginataang gulay. Kamusta po kayo sa lahat po ng nasa kusina ngayon, ang mga lola, mga nanay, mga kuya, mga ate, mga lolo? Isang masayang umaga sa inyong mga kusina. Ayan. Ito naman po ang kusina ng inyong Lola Inday. Isang payak na kusina, simpleng kusina sa loob ng aming munting kubo. Ayan. Ang mahalaga po ay meron tayong munting kubo. Napaka konti po ng gata ng
isang pirasong niyog. Alam niyo po, kailangan po ay pure yung gata natin. Kaya nalagyan po natin siya ng gata na pure. 25 pesos yata ang isang kilong gata ngayon. Pero at least po, walang kasamang tubig. Pero ewan lang natin kasi nabibili na lang po yan doon sa Talipapa. Ayan, mapula-pula na po ang ating karne at mga ingredients. Masarap po kapag may luya. Alam niyo po yung luya, hindi ko po yan hinihiwa ng malalaki. Ganyan po ang hiwa ng mga luya para po makain talaga. Kasi minsan kapag malalaki ang hiwa ng luya, naiiwan po. Sayang naman po yung benepisyo ng luya. Maganda po ang luya sa ating katawan. Yan po yung mga minana natin sa ating mga ninuno, sa mga Lolo Dudong at mga Lola Inday na nauna na po sa ating panahon. Ayan, ilalagay po natin itong gata na pure. Ayan. Para po masarap yung pure na gata. Meron pa pong isang gata. Mamaya na po yun. Kapag medyo luto na yung gulay, ay ilalagay naman natin yung isa na yung mga pure na gata. Dagdagan ko po ng konting tubig. Ayan po, oh. Ayan. Para po yung gulay ay ayan. Dagdagan natin ng konting lakas ng apoy. Upang sa ganon, madali po siyang kumulo. Lagyan din po natin ng konting asin na. Tignan niyo mga nanay, kapag ang nanay ay nagluluto, parang masarap talaga kapag kinakamay ang asin. Ganyan din po yung mga paraan ng ating mga ninuno ng araw. Alam niyo po sa amin, sa Sibuyan Island, nung nagkahirapan po sa asin, ang tatay ko po ay gumawa ng asin at yung tubig dagat po ang kanyang ginamit. Kahit po yung simpleng gulay lang, basta po masarap ang lasa, ay wala pong problema. Aking camera ay umiikot-ikot mga kaibigan. Pagpasensya nyo na. Ayan po, kumukulo na po yung ating unang pure na gata. Sabay-sabay na po natin ilagay ang gulay. Ayan. Kasi kapag ginataan, dapat hindi naman masyadong maraming tubig ang ilalagay. Kasi mawawala po yung lasa ng gata. Masarap po kapag yan po, oh, kalabasa, okra, sigarilyas, sitaw. Yan po, andyan na po yung ating sahog. Ito na po yung ating sahog na baboy at ang mga ingredients. Ayun po ako pag gumawa ng Ito po ang proseso ng aming pagluluto doon sa lugar ng Sibuyan Island. At natutunan ko rin po ang pagluluto ng ginataan sa aming nanay at tatay dahil magaling po sila magluto. Ayan. Takpan lang po natin mabuti. Hindi po yung kulog na kulog. Kasi alam niyo mga kaibigan, kapag kulog na kulog po yung takip ng ating kawali, tapos ang niluluto natin ay ginataan, bumubuo po ang buo-buo yung mga gata. Kaya kailangan po ay merong singaw-singaw na ganyan sa mga gilid-gilid. Ayan.
sumisinaw para hindi po mabuo yung ating gata. Ayan. Masarap po yung yung lutong-luto yung kalabasa. Ayan po. Lagyan po natin ulit yan ng pure na gata mamaya para po meron po tayong matino-tino na sabaw kasi hindi po lahat ng membro ng pamilya ay ayaw nila ng sabaw. Ako po kahit sabaw lang ay okay na po sa akin. Yan mga kaibigan, sa mga bago pong nakakita ng aking video, isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po sa inyong Lola Inday, sa aking munting kusina, dito po sa aming munting kubo. Salamat din po sa inyong lahat, sa panunood, sa comments. Ayan, shout out po sa aking Maricoy, kay Maricoy Aurea Pasio. Yan, lagi po siya nagko-comment. Salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga subscribers, sa lahat po ng nagko-comments, nagla-like, sa lahat po ng inyong mga reaction mga kaibigan. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Ang akin pong pagbati ay para po sa inyong lahat sa umagang ito. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. Ayan. Maraming salamat po sa inyo kasi meron na po tayong video na 56,000 ang isang video natin. Meron po tayong almost 34,000 na video. Meron po tayong 23,000. Meron po tayong 19,000. May 8,000. Meron po tayong 9,000, 5,000, 6,000. Ayan, mga 1,000 na mga kaibigan. Pero sana po, sa lahat ng mga 1,000 po yan na views, nawa po ay maraming nakakarinig ng salita ng Diyos na atin pong ibinabahagi sa inyong lahat. Kasi yun naman po ang pinakamahalaga na tema ng ating YouTube channel, ang maibahagi po ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, patuloy po tayo makinig ng salita ng Diyos upang sa ganon, malaman po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Sandali lang po kukuhanin ko po yung salita. Napaka-dali lang po na lutuin ang ginataang gulay. Hindi po siya mahirap iluto. Yung medyo matagal lang po na proseso, yung pagbabalat, paghihiwa ng mga gulay at ng mga ingredients. Yan po ang medyo nagkatagalan na proseso. Bakit po hindi daing ang aking sinasahog? Kasi mga kaibigan, bawal na po sa akin yung mga daing. Kapag meron po tayong iniindang sakit sa katawan, gaya po ng cancer, ay bawal po sa atin ang mga daing. Yung proseso po na mga inasinan kasi maalat po yan. Kaya yan, karne ko na lang po. Konting karne na lang po. Ayan. Ito po kasi ay in-slice ko na pork chop. Kaya, yan po. May buto siya. Yan po. Yan. Masarap naman po natin yung buto. Meron po yung mga konting banal yan. Sayang naman po kasi na itapon. Yan mga kaibigan. Ilagay na po natin uli yung isang pure na gata. Bali, ang atin pong na-spend na gata dito ay 2 kilo o 2 balot na pure gata. Yan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos po ang 2 pirasong gata. Ibig sabihin 2 nyog po yun. Alam niyo naman ngayon, ang mga gata ay hindi po talagang magugulang ang nyog. Talagang yung basta lang may gata na ay kinukuha na po ng mga may-ari ng nyog. Ibinibenta na po nila yon sa mga namimili ng nyog. Ayan, kunting ano na lang po yan. Dagdagan po natin, hindi ko pa po yan nilalasahan. Dagdagan po natin ang konti yung asin. Ayan, ang mga kamay ng nanay, nagbubud-bud ng asin. Malinis naman yan mga kaibigan. Nagbugas naman po ako ng aking kamay.
Yan po. Hindi po ako masyadong gumagamit ng iodized salt kasi parang ang hirap pong kontrolin ng alat ng iodized salt. Kaya diyan pa rin po tayo sa original na ating asin na ating pinalakihan. Kasi yung pagluluto ko po ay hindi na po yan kasosyal-sosyal. Kung ano po yung proseso na aking natutunan sa ating mga magulang, ayan po ang aking ginagawa. Ayan po, oh. Sarap po yan ang gata. Yung iba naman ay talagang pinapatuyo yung ano, kaya lang wala nang sabaw. Medyo hilaw pa po yan. Yan mga kaibigan, medyo kulang pa rin ang asin. Kaya dagdagan pa uli ni Lola Inday ng asin. Yan. Diba? Sarap ang budbud ng asin. Gaya ng dati. Gaya ng dating proseso mga kaibigan. Lagyan daw uli ng magic sarap. O ayan, kamusta po Maggie? Bikini Men, Maggie, maraming magic sarap dyan. Yan. Promotion po yan sa magic sarap. O ayan, Meta. Baka naman magagalit ka, nagpo-promote ako ng magic sarap. Bahala ka. Kung magalit ka sa akin. Pero nandito naman po tayo sa YouTube. Kaya hindi naman po ito nakikita ni Meta. Hindi po ba? Kasi mga kaibigan sa Facebook, bawal po mag-promote ng kahit anong mga produkto. Ayan. Thank you YouTube sa pangunawa. Lagyan po natin ng dito po natin ilagay para alam po natin yung quantity, kung gaano kadami ang ilagay natin. Magic sarap. Ayan. Ganyan lang po yan. Kasi nga po magic sarap. Tama na po yan kasi yung gata ay malinamnam na po yun. Mas pa po yung ating sahog na mga ingredients. May bawang, sibuyas, luya, at mayroon po tayong karne. Yan. Ganyan lang mga kaibigan. Tandaan niyo po palagi ha, na kapag kayo po ay nagluluto ng ginataan, huwag po ninyong tatakpan ang inyong mga kawali. Kasi nabubuo po ang gata. Ang pangit po kapag buo-buo, parang hindi po masarap kainin. Yan, ganyan lang. Tapos, alalay lang po ang apoy. Para hindi po yung biglaan ang luto ng ating gulay. Para din pong design ng ating buhay, na ang buhay po natin ay hindi po yung pabigla-bigla lang na kung anong ating maisip ay yun na. Sa buhay po natin ay talagang pinag-iisipan po natin mabuti kung ano ang magandang proseso, lalo na kapag tayo po ay lumaharap sa problema. Hindi po tayo pabugso-bugso na nag-iisip at nagdidesisyon, kundi lahat po ng ating ginagawa ay sinasangguni po natin ito sa Diyos upang sa ganon hindi po tayo magkamali. Kasi kapag nagkamali po tayo, para pong damit yan ang hirap pong mag-repair paulit-ulit. Kaya sa bawat ginagawa po natin ay pag-isipan po muna natin mabuti kung ano po ang magandang proseso at tamang proseso para kapag nangyari ay maganda rin ang resulta. Yan, ganyan din po sa pagluluto. Huwag po natin madaliin kung paano maluto agad-agad ang gulay. Lalo na po yung kalabasa. Alam niyo po ang kalabasa, masarap po yan kapag yung dudurog-durog na siya kasi yan po ang nagpapalapot ng sabaw at nagpapalasa pa rin. Tamis-tamis po kasi yan ang kalabasa. At ang sabi nga, ng mga matatanda, ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. Pero bakit nga ba ang dami niya kasalamin ngayon at patuloy na lumalabo ang mata? Ibig sabihin, baka hindi na sila kumakain ng kalabasa. Ganun. Pero maganda po talaga ang benepisyo ng kalabasa sa ating katawan. Nakaka-enjoy lang po magluto kasi madali naman pong magluto.
Ang problema lang po, kapag wala na tayong iluluto, o di po ba? So, kapag wala na po tayong iluluto, manghingi naman po tayo sa ating tatay sa langit ng ating iluluto. Kasi ang tatay po natin sa langit, siya po yung may-ari ng lahat ng bagay. Tandaan po natin mga kaibigan, kahit man sa simpleng bagay na wala tayo at kailangan natin, at wala po tayong magawa, wala po tayong masulingan, isang load lang po sa ating tatay sa langit. At kahit ano pa yan, simpleng bagay man yan, gagawa at gagawa po ng kaparaanan ang Diyos para po maibigay sa atin ang ating kahilingan. Ang ating mga panalangin, meron po tayong panalangin na ang sagot ng Panginoon ay no. Bakit no? Kasi alam ng Diyos yung future natin. Kapag ibinigay niya yung bagay sa atin, ating hinihiling, ay pwede pong mapariwara ang ating buhay. Gaya po ng mga motor, kapag meron po tayong mga teenager, ng mga anak o mga apo, tapos nanghingi ng motor, tapos wala palang license, wala palang experience, masyadong mapupusok ang mga kabataan ngayon sa pagmamaneho ng mga motor, dahil mahal ng mga lolo't lula o ng mga tatay at nanay, daddy, mami, papa, mama, ang mga anak, ay ibinibigay yung kahilingan ng mga anak. Ngunit ang kapalit nito ay kapahamakan, di po ba? Kaya minsan, may mga prayer items po tayo na ang sagot ng Panginoon ay no. Meron din po tayong mga prayer items na ang sagot ng Panginoon ay yes agad. Kasi, kunyari, ang kailangan natin na hiniling sa Diyos ay pagkain sa araw-araw. O kaya pang tuition fee. O kaya pangbiling gamot. Yan po yung mga needs na madalas ay binibigay agad ng Panginoon. Bakit meron tayong mga prayer items na wait muna? Yan. Para sa akin ay tinitignan ng Diyos yung puso ko kung hanggang saan yung pasensya ng ating puso habang naghihintay sa tugon ng Panginoon. Dahil, siyempre, di po ba, kapag tayo nangihingi, abay, wag po tayo yung mas matapang pa doon sa magbibigay. Di po ba, kailangan talaga natin maghintay kung kailan po niya ibibigay. Kaya, sa ating mga prayer items, merong quick, merong no, at merong wait muna. Sandali lang. So, habang tayo naghihintay, ipakita natin sa Diyos yung ating damdamin, yung ating puso, na tayo ay naghihintay ng may pag-ibig at pagmamahal sa Panginoon. Dahil ang Diyos, ang siyang may kontrol ng lahat, alam niyo po ang Panginoon, laging on time po yan. Hindi po siya una, hindi rin siya huli, kundi laging on time po yan ang Diyos. Kaya mga kaibigan, magpatuloy lang po tayo mula sa ating mga ginagawa sa bawat araw dito po sa ating mga kanya-kanyang tahanan, manatili pa rin po ang ating pagiging tunay na anak ng Diyos. So, ayan po. Medyo masarap na po itong aking niluluto at medyo durog-durog na po yung kalabasa. Ayan, teka. Ayan. O, kita nyo. Pero kunti pa para lalong masarap. Titikman po natin ang lasa kasi mayroon po siyang konting magic sarap. Mayroon po siyang asin. 3 beses ko na nilagyan. Kaya tignan po natin ang lasa. Ayan mga kaibigan, sakto po ang lasa. At para po sa akin ay masarap. Masarap na po ang lasa nitong aking ginataang gulay. Pangpahaba daw po ng buhay ang gulay. Maganda po yun pag ang siyensya ang nagsasabi. Pero ang pangpahaba ng buhay o nagpapahaba ng buhay ay ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang may tanga ng buhay. Pero meron po tayong gagawin. Kumain po tayo ng tama. Piliin natin yung mga masustansyang pagkain. Dahil nasa Diyos ang awa at nasa tao din ang gawa. Ayan mga kaibigan. Isa na naman pong luto ang aking pinakita sa inyo. Dito po sa aking simple at payak na kusina. Ang kusina ni Lola Inday. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maging masaya lang po tayo
At magpasalamat po tayo lagi sa Panginoon, sa mga bagay, at sa lahat ng biyaya na kanyang binibigay sa buhay natin sa bawat araw. Ayan po. Nilakasan ko po ng konti. Tapos, papatayin ko na po yan. O i-off ko na po ang apoy. Ayan. Tapos, magluluto naman po ako ng kanin. Tapos, pag ganyan po na naka-off ng apoy, huwag nyo pa rin pong tatakpan yan kasi mamumuo pa rin ang gata niyan. Mamaya na po, yung medyo malamig-lamig na, yung mga hindi na umuusok-usok sa init, tsaka nyo lang po ilagay yung takip. O, yan po mga kaibigan. Sana po ay nakakuha kayo ng konting tip sa aking ginataang gulay. Maraming salamat po sa inyong lahat at salamat po sa ating Panginoon na siyang nagbibigay po ng lahat ng ating pangailangan sa araw-araw. Salamat sa buhay, sa hininga, sa kalakasan at sa paglinis ng kanyang salita sa bawat pagkain at inumin natin. Gusto ko pong sabihin na hindi po dugo ang pinanglinis ng Diyos sa mga pagkain at inumin natin, kundi ang kanyang salita. Kasi minsan po may nagpipray sa pagkain, kunyari, may naimbitahan po na mag-pray at sinasabi, Panginoon, salamat sa paglinis mo ng iyong banal na dugo sa aming mga pagkain o sa mga handaan na ito. Pero mali po yun, dahil kapag binasa natin ang Biblia, ang pinanglinis ng Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang salita. Nilinis na ng Diyos ang lahat ng ating mga pagkain na hindi po kagaya doon sa Old Testament na talaga napakarumi. At dito po sa New Testament ay nilinis na ng Diyos ang ating mga pagkain. Pero kailangan pa rin nating piliin kahit nilinis na, kung hindi po akma sa ating kalusugan, huwag po nating kainin. So, yun lang po mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.